On one side po, no, talagang makikita natin na talagang meron talagang mga kapwa gobyerno natin na nakakapag-violate. But then again, as I said, we will implement it ng patas po sa lahat. Huli ang ilang sasakyan ng gobyerno at personalidad na pumasok sa EDSA busway sa isinagawang operasyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kaninang umaga sa bahagi ng Corinthians Garden Ortigas flyover. Kabilang sa mga natiketan ay isang number 7 plate na nangangahulugan na pag-aari ito ng senador. Pero ayon sa MMDA, driver lamang ang laman ng sasakyan. Meron ding nahuling sasakyan ng kongresista, mga pulis at red plate vehicles o mga sasakyan ng gobyerno. Well, makikita naman natin, no, despite the fact na sabi nga natin mayroong mga sariling mga government vehicles ang nagbabiolate, still nakikita naman ng publiko na talagang totoo ang pagpapatupad natin ng batas, na wala tayong pinipili kahit na mapa-gobyerno, mapa-personalidad man sa ating society, we will implement it fair and square po. Isang basketball player din ang nahuli at sinubukang ikontesta sa mga enforcer ang kanyang paglabag. Pero dahil merong spotter ang MMDA, kaya huling-huli sa video ang kaniyang pagpasok sa busway. Maaari naman daw mag-file ng contest sa traffic adjudication ng MMDA kung hindi kumbinsido sa pagkakahuli. Sabi ko nga, you are trying to contest your violation but you are captured on video. So there's no point of contesting it kasi you really violated. And it's, as I said, it's just a simple violation. Yes, naiintindihan namin mabigat ang violation. But still, on the essence of pagpapatupad ng batas, it's just a mere violation na ticket lang naman. Wala namang confiscation of license, wala namang towing or impounding na mangyayari sa sasakyan. Ayon sa MMDA, marami ang naaaksidente dahil sa pagpasok ng ilang motorista sa busway kahit hindi otorisado ang mga ito. Dahil walang bakod at walang nakaposte na nagbabantay sa mga flyover at tunnel, marami ring motorista ang natutukso na dumaan sa busway. Alam naman natin ang flyovers and tunnels, napakahirap pong i-operate yan. At wala naman tayong tauhan na naka-fix post po dyan sa mga lalo na sa mga flyover. Unang-una, napakadelikado. Pangalawa po, napakainit po niyan, wala pong sisilungan ng ating mga tauhan. Ang isang motoristang ito, dahil sa paglabag niya sa busway, nabisto na wala pala siyang lisensya, kaya in-impound ng MMDA ang bago nitong motor. Kukuha na po akong lisensya. So alam po, naghihintay po akong sahod po. Gusto na po i-drive yung motor ko eh. Na-excite po ako. Karamihan sa mga alibay ng mga nahuhuling motorista kaya pumapasok sa busway ay hindi nila alam, nagmamadali o kaya ay umovertake lang. Boss, kailan po ako napadaan doon sa... Lagi naman ako dumadaan sa lane na yun kasi bago pa pumasok sa bus lane, pumapasok na ako dito sa tinara na ako doon eh. Eh di, alam ko naman may nanguhuli. Kasi pagdaan ko dyan kanina, may nanguhuli na eh. Madali po. Bakit po? May nahabol lang na oras. May nahabol lang po ako. Opo. Isa sa problema ng ilang motorista ay ang kakulangan sa tamang disiplina. Kahit alam nilang bawal, mayroon pa ring pilit na lumulusot. Paiigtingin daw ng MMDA ang kanilang operasyon sa busway. Pero bumaba na daw ang naitatalang bilang ng mga lumalabag ngayon kumpara sa nakalipas na taon na umaabot ng mahigit 100 ang kanilang nahuhuli kada araw. Kaninang umaga, umabot sa 30 ang kanilang natiketan sa busway. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.